Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang pampublikong paaralang tinatawag na San Roque Integrated School. Sa labas, payapa at puno ng mga punong mangga, akasya at ilang mga lumang puno ng nara na tila may mga matang laging nakamasid. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may mga kwentong binubulong ang hangin. Kwento ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Isang estudyante roon ang kilalang pinakatahimik sa buong ikalimang baitang. Si Elmer, 11 taong gulang, payat, mahinahon, at halos hindi nagsasalita sa klase. Palaging nasa sulok ng silid at nakatungo ang ulo. Wala siyang masyadong kaibigan, maliban sa isa na hindi pangkaraniwan. Isang nilalang na tinatawag na Yakang, isang duwende na may balat kayumanggi, maliit ang katawan, ngunit may malahiyas na asul ang mga mata. Hindi siya basta-basta nakikita ni Numan, maliban kay Elmer. Kabaliktaran ni Elmer si JR, ang pinakatanyag ngunit pinakakinatatakutang estudyante sa kanilang batch. Malaki ang katawan para sa kanyang edad, matigas ang pananalita at pikon sa lahat ng bagay. Anak siya ni Mang Rodel, isang kilalang albularyo sa buong baryo na may matinding galit sa mga engkanto, duwende, at anumang nilalang na hindi makamundo. Sa bahay pa lamang tinuturuan na si JR kung paano magtaglay ng lakas kontra sa mga nilalang ng kadiliman gaya ng tawag ng kanyang ama. Hindi magkasundo si Elmer at JR. Madalas ay pinagtitripan siya ni JR. Pinagtatawanan, tinutulak, o minsan ay binubuhusan ng tubig habang recess. Tahimik lamang si Elmer. Alam niya na kung lalaban siya, mas lalo siyang masasaktan. Pero ang hindi alam ni JR, may lihim si Elmer. Tuwing hapon, matapos ang klase, dumidiretso si Elmer sa likod ng eskwelahan sa isang parte ng gubat na ipinagbabawal pasukin. Doon niya laging hinihintay si Yakang. Kanina na naman bulong ni Yakang habang lumilitaw mula sa likod ng isang punso. Kung ako lang ang masusunod, sinundot ko na ng damong makulimlim yung batang yon. Wag, Yakang. Baka lalo akong mapahamak. Sagot ni Elmer, habang hawak ang isang maliit na palamuti na gawa sa ugat ng kahoy. Isang regalo ni Yakang sa kanya na may kakayahang makakita ng mga engkanto at tagong nilalang. Pero Elmer, hindi pwedeng palagi na lang siyang ganyan. Isa pa, anak siya ng albularyo Rodel. May nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa kanya. May dalang agimat ang bata. Napatingin si Elmer sa langit. Mabilis ang paglipas ng oras. Nasa ika-4 na hapon na at alam niyang kailangang umuwi na siya bago dumilim. Pero bago siya tuluyang umalis, hinawakan ni Yakang ang kanyang braso. Elmer, darating ang araw, mapipilitan kang lumaban. At yun na nga ang simula ng mga pangyayaring babago sa buhay ni Elmer. Kinabukasan sa klase, pinapasok ng kanilang guro ang isang bagong proyekto. Kailangan nilang gumawa ng isang science exhibit. Kailangan ay may grupo at bawat grupo ay 3 hanggang 4 na miyembro. Laking tuwa ni JR dahil agad niyang siniguro na walang mag-aalok kay Elmer ng grupo at gaya ng inaasahan, walang lumapit sa kanya. Wala ka na namang grupo, mahiyain? Sambit ni JR habang tinutulak si Elmer gamit ang balikat. Sige, baka gusto mong gumawa ng exhibit kasama ang duwende mong kaibigan. Haha! Nagtawanan ng buong klase, pero si Elmer ay nanatiling tahimik. Ang hindi nila alam ay may naririnig na tinig si Elmer sa kanyang isipan, si Yakang. Gusto mong turuan kita ng kaunting salita ng lupa para hindi ka na nila pagtawanan? Bulong nito. Hindi pa man sumasagot si Elmer, biglang tumigil ang electric fan sa silid at ang baso sa lamesa ng guro ay gumalaw ng kusa. Natigilan ang lahat. Tumahimik ang klase. Maging si JR ay tila napatigil. May multo, sigaw ng isa. Ngunit tanging si Elmer lamang ang alam kung ano talaga ang dahilan. Sa gabing iyon, muling bumalik si Elmer sa likod ng gubat. Naghihintay si Yakang, nakaupo sa ibabaw ng punso. Hindi ko sinasadya, bulong ni Elmer. Hindi ko pa sinasabing gawin mo yon.
Hindi ko rin ginawa yon, sagot ni Yakang. Ang lupa ang kumilos, ibig sabihin, pinoprotektahan ka na ng mas mataas na lakas. Napakunot ang noo ni Elmer. Anong ibig mong sabihin? May connection ka sa lupa, Elmer. Bihira ito at hindi ito nagkakataon lang. Kung gusto mo, tuturuan kita. Pero dapat handa kang lumaban. Sa malayo, hindi nila alam na may dalawang matang nagmamasid sa kanila. Mga matang mapula, nagliliyab sa galit. Si JR, nakasunod pala. Duwende nga talaga. At engkantado yung mahiyain. Bulong ni JR. Abay, kailangang malaman to ni Itay. Pagka-uwi mula sa eskwelahan, hindi na makapaghintay si JR. Buong daan ay tangan-tangan niya ang galit. At sa bawat hakbang niya pauwi, pumipintig ang puso niya sa galit at pagkagulat. Totoo ang hinala ng kanyang ama. May engkantong malapit sa paaralan. At mas masahol pa, kaibigan ito ng lalaking matagal na niyang kinaiinisan. Pagsapit niya sa kanilang bahay na gawa sa kahoy at may malaking altar ng anting-anting, agad niyang hinanap ang kanyang ama. Itay! Itay! May nakita ako sa gubat sa likod ng eskwelahan. Si Mang Rodel ay nakaupo sa harapan ng altar, nakapikit, hawak ang isang sinaunang baston na may ukit ng mga sinaunang baybayin. Pagdilat ng kanyang mga mata, alam na niyang may hindi magandang balita ang kanyang anak. Nakita ko po si Elmer. May kasama siyang duwende, Itay. Kaibigan niya ang nilalang na yon. Nanigas ang muka ni Mang Rodel. Tumayo siya at hinawakan ang balikat ng anak. Sigurado ka ba, JR? Opo. May kakaibang sinasabi sila. Parang may koneksyon daw sa lupa si Elmer. Tapos nung kinabukasan bigla pong gumalaw ang mga gamit sa classroom. Para bang may kapangyarihang nagpro-proteksyon sa kanya. Napabuntong hininga si Mang Rodel. Akalain mong isa palang tagapagmana ng lupa ang batang yon. Matagal ko nang inaabangan kung sino ang susunod na magtataglay ng pagdinig sa bulong ng lupa. Tagapagmana ng lupa, Itay? Takang tanong ni JR. Oo. Hindi lahat ng tao may kakayahang marinig ang wika ng kalikasan. Ng mga duwende, ng mga diwata, ng anito. Ilan lamang sa bawat siglo. At kung totoo ang sinasabi mo, mapanganib siya. Dahil kung mapunta siya sa panig ng mga engkanto, baka malagay sa panganib ang buong baryo. Anong gagawin natin, Itay? Tumingin si Mang Rodel sa altar, kinuha ang isang garapon ng itim na langis at ipinahid ito sa noo ng anak. Magsisimula na tayong maghanda. Magpapadala tayo ng paunang babala sa duwendeng iyon. At kay Elmer, bibigyan natin siya ng dahilan para umiwas sa gubat na yon. Kung hindi siya makikinig, tayo na mismo ang gagalaw. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, si Elmer ay abala sa pagsasanay sa piling ni Yakang. Nasa gitna sila ng punso, nakaupo si Yakang sa isang makinis na bato, habang si Elmer ay nakatayo sa gitna ng bilog na gawa sa tuyong damo. Sa paligid nila ay may mga dahon ng banaba, ugat ng anahaw, at sinindihang insenso ng pinatuyong halamang damong Maria. Tandaan mo, Elmer, ani Yakang. Hindi ito simpleng laro. Sa oras na pumayag kang matuto ng wika ng lupa, hindi ka na makakabalik sa dati mong katahimikang mundo. Lahat ng nilalang ng kalikasan ay maririnig ka, maging mabuti man sila o masama. Handa na ako, Yakang, sagot ni Elmer. Ayoko na pong magtago. Gusto ko nang malaman kung bakit ako ganito. Bakit ako nakakakita sa inyo at kung bakit nararamdaman ko ang galaw ng paligid. Ngumiti si Yakang. Isa kang pinagpala, Elmer, at ang unang aral mo ay ang pakikiramdam. Lumuhod si Elmer. Ipinikit ang mga mata. Isipin mong ikaw ay bahagi ng lupa. Huminga ka at hayaang pumasok ang hangin sa iyong katawan, dumaloy pababa sa iyong mga paa, papunta sa lupa. Habang ginagawa niya ito, unti-unting uminit ang paligid. Nagsimulang marinig ni Elmer ang mahihinang bulong, tila hangin ngunit may salita. Halika sa amin,
anak ng lupa. Ikaw ang inaantay. Nagulat si Elmer. Naririnig ko sila. Parang may bumubulong sa ilalim ng lupa. Tumango si Yakang. Ang mga ugat ng lupa ay may alaala. At sino man ang nakaririnig nito ay may kakayahang gumising ng lakas mula sa kalikasan mismo. Ngunit bago pa matapos ang kanyang meditasyon, biglang nagsimulang umusok ang paligid. Amoy asupre. May isang matalim na amoy ng sinunog na damo. Tumayo si Yakang, bigla ang pag-aalala sa kanyang muka. Hindi ito normal, may gumamit ng itim na langis ng albularyo sa paligid, may naghagis ng babala. At doon nila nakita ang isang maliit na sisidlang palayok na pumutok malapit sa punso. Naglalaman ng itim na langis, tuyong balat ng ahas, at sinindihang dahon ng alagaw. Isang orasyon ang nakasulat sa loob ng balat ng saging na nakapulupot sa paligid ng sisidlan. Layuan ang duwende, itakwil ang lupa o humanda sa sumpa. Si JR, sambit ni Elmer. Alam na niya. Tumingin si Yakang kay Elmer. Ito ang simula ng laban, Elmer. At wala ka nang babalikan kung hindi ka lalaban. Kinabukasan, tila walang kakaiba sa paaralan. Mga estudyante ay nagtitipon sa flag ceremony. Ang principal ay panay ang paalala tungkol sa disiplina at ang mga guro ay abala sa pag-check ng attendance. Pero para kay Elmer, iba na ang simula ng araw. Alam niyang hindi na simpleng pambubuli ang kanyang kakaharapin mula kay JR. Iba na ito. May halong galit, may halong takot, at higit sa lahat, may halong itim na mahika. Sa buong maghapon, panay ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Ang orasan sa silid-aralan nila ay biglang umikot pabalik. Ang tubig sa dispenser ay naging kulay abo. At isang estudyante ang biglang nahimatay ng wala namang dahilan. Ramdam ni Elmer na may gumagambala sa daloy ng kalikasan. Ramdam niya ring siya ang sentro ng lahat ng ito. Habang pauwi, muli siyang nagtungo sa gubat kung saan naghihintay si Yakang. Nakaupo ito sa punso, halatang napagod sa pagprotekta sa lugar mula sa enerhiyang ipinalipad ng albularyo. Yakang, nanghihina po ba kayo? Tanong ni Elmer habang iniaabot ang dahon ng saging na may tubig ng niyog. Tinanggap ito ng duwende at uminom. Ang orasyon ng isang albularyong may dugo ng mandirigma ay hindi basta-basta. Kung di dahil sa mutyang ibinigay ko sa iyo noong una tayong nagkita, baka natamaan ka na ng masamang hangin kaninang umaga. Nanlamig si Elmer. Si JR talaga ang gawa ng lahat ng ito? Tumango si Yakang. At hindi lang siya, ang ama niya ay si Rodel, isa sa natitirang tagapagbalanse. Dati siyang tagapagtanggol ng kalikasan, hanggang sa pinili niyang talikuran ng kapayapaan at lumaban sa mga nilalang ng kagubatan. Bakit po? Tanong ni Elmer. Dahil inagaw ng engkanto ang kapatid niyang babae, ayon sa kanya. Simula noon, naniwala siyang ang lahat ng nilalang gaya namin ay kaaway. Tahimik si Elmer. Sa kabila ng galit niya kay JR, nauunawaan niya kung bakit ganito ito. Galit na minana, sakit na hindi ginamot. Pero Elmer, patuloy ni Yakang, hindi lahat ng galit ay dapat suklian ng awa. May mga taong pipiliing sirain ang gubat para lang mapatahimik ang boses ng lupa. Sa bahay naman ni na JR, isang matandang babae ang dumalaw, si Lola Sentia, kapatid ni Mang Rodel, at isang matandang babaylan na itinakwil ng sariling pamilya dahil pinili niyang protektahan ang mga nilalang ng kalikasan. Lumapit siya sa harapan ng altar, hindi lumuhod, bagkus ay tumindig ng matatag. Ano na namang pinaplano mo, Rodel? Nararamdaman ko ang amoy ng sinunog mong langis. Hindi mo na dapat pinakikialaman ng batang yon. Hindi mo naiintindihan, Sentia. Sagot ni Rodel, hindi man lang lumingon. Ang batang yon, kapag lumakas, magiging banta. Ang kaibigan niyang duwende, ang buong punso na kinaroroonan nila, lahat sila,
pwedeng maging sanhi ng kaguluhan. Hindi sila ang problema, Rodel. Ang galit sa puso mo ang tunay na salot. Lumapit si Lola Sencha kay JR at hinawakan ang balikat nito. Anak, huwag mong hayaan na ang galit ng iyong ama ang maging tanging pamana mo. Pero bago pa makapagsalita si JR, sumabat ang kanyang ama. Umalis ka na, Sencha. Hindi ko kailangan ng pangaral ng isang traidor sa lahi. Napalunok si JR. Wala siyang masabi. Pero sa puso niya, may bahagyang alinlangan. Totoo nga bang kaaway ang lahat ng engkanto? O may hindi sinasabi ang kanyang ama? Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang buong baryo, may isang matinis na tinig ang gumising sa diwa ni Elmer. Hindi ito panaginip, isang tawag ito mula sa kalikasan. Tinawag siya ng mga puno, tinawag siya ng lupa, gisingin ang binhi. Agad siyang bumangon, nagsuot ng lumang jacket at lumabas ng bahay. Doon na niya nadatnan si Yakang na may hawak na puting ilawan mula sa kawayan. Sa loob nito ay isang berdeng apoy na hindi nauubos. Elmer, wika ni Yakang. Oras na para pasukin natin ang pusod ng lupa. Dito mo malalaman kung sino ka talaga. At dito natin mahahanap ang binhi, ang huling selyo ng kapangyarihan ng iyong angkan. Gabi. Malamig ang simoy ng hangin at tila ba may matang nakamasid sa bawat kilos ni Elmer habang sinusundan niya si Yakang sa gitna ng masukal na gubat. Hawak ni Yakang ang ilawang kawayan na may berdeng apoy at sa bawat yapak ng duwende ay napapawi ang dilim sa kanilang daraanan. Yakang, mahinang tanong ni Elmer, saan ba talaga tayo pupunta? Sa lugar kung saan tinatago ang binhi ng likas na lakas, isang sinaunang kapangyarihang ipinasa ng mga tagapangalaga mula sa henerasyon ng mga nilalang na ipinaglihi sa pakikipag-isa ng tao at kalikasan. Naguluhan si Elmer. May lahi po akong engkanto? Hindi. Pero ang dugo mo ay diniligan ng bantay ng punso nang ikaw ay sanggol pa lamang. Hindi ito alam ng mga magulang mo. Nais kang sagipin ng kalikasan sa isang kapalarang itinakda pa bago ka ipanganak. Habang papalalim ang kanilang paglalakad, napansin ni Elmer na humihina ang ingay ng paligid. Wala nang huni ng kuliglig, wala nang kaluskos ng mga hayop. Tahimik, nakabibingi. Hanggang sa huminto si Yakang sa harap ng isang matandang punong balete. Dito, sabi ni Yakang, magsisimula ang lahat. Itinaas ng duwende ang ilawan at binikas ang isang lumang wika. Hindi Tagalog, hindi Bisaya, kundi isang anyo ng sinaunang wika ng lupa. Biglang umuga ang lupa at bumukas ang ugat ng punong balete. Lumitaw ang isang lagusang bato pababa sa kailaliman. Mula roon ay sumingaw ang malamig na hangin na may halong bango ng mga halamang hindi kailanman nakita sa ibabaw ng lupa. Halika, yaya ni Yakang. Pero sa sandaling pumasok ka, hindi mo na maaaring umatras. Walang alinlangang sumunod si Elmer. Hindi niya alam kung takot ba ang nararamdaman niya o kakaibang pananabik. Sa loob ng pusod ng lupa, tila ibang mundo na ang kanilang kinasasapitan. Ang mga dingding ay buhay, nabubuo sa mga ugat at may mga alitaptap na lumulutang sa ere na nagbibigay ng liwanag. Sa gitna ng malawak na kuweba ay may isang bilog na altar na may ukit ng mga hayop, halaman at simbolo ng araw at buwan. Sa gitna ng altar ay naroon ang isang binhi, hindi ordinaryong buto, kundi parang gawa sa kristal na kulay luntian. Pumipintig ito na parabang buhay. Ang binhi ng likas na lakas, wika ni Yakang, ay hindi lamang kapangyarihan. Isa itong sinumpaang tipan ng kalikasan sa mga tagapangalaga. Sa sandaling tanggapin mo ito, kakambal nito ang pananagutan. Pagtanggol sa balanse ng mundo, kahit pa kalabanin mo ang kapwa-tao.
lumapit si Elmer. Tinitigan niya ang binhi at dahan-dahang inilapat ang kamay. Sa oras na sumayat ang kanyang balat sa binhi, isang liwanag ang bumalot sa buong kuweba. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, biglang pumasok ang mga alaala ng mga naunang tagapangalaga. Isang mandirigmang babaylan sa panahon ng Kastila. Isang batang babae na naging kaibigan ng mga diwata noong 1800. Isang albularyong tinalikuran ang kanyang ama para iligtas ang isang engkanto noong panahon ng giyera. Lahat sila, iisa ang layunin, ipaglaban ang kalikasan sa gitna ng takot at kasinungalingan. Nang dumilat si Elmer, wala na ang binhi sa altar. Nasa kanyang dibdib na ito, pumaloob, tumibok kasabay ng puso niya at biglang nagbago ang lahat. Kaya na niyang marinig ang huni ng mga hayop sa malalayong lugar. Kaya niyang maramdaman ang galaw ng mga halaman. Kaya niyang lasahan ang hangin at alamin kung may laso nito o wala. Maligayang pagdating tagapangalaga, bulong ni Yakang. Ang simula ng digmaan ay paparating at ang unang pagsubok mo ay si JR. Samantala, sa bahay ni na JR, napansin ni Rodel na kakaiba ang galaw ng hangin. Binuksan niya ang kanyang lalagyan ng mga anting-anting at kinuha ang isang mutya ng batong itim. Ang binhi, bulong niya. Gumising na. Pumasok si JR sa silid. Tay, bakit parang masama ang pakiramdam ko? Parang may humahawak sa dibdib ko. Dahil ang binhi ay pumili na ng bagong tagapangalaga at iyon ay si Elmer. Tumindig si Rodel at lumapit sa kanyang anak. Panahon na. Ako ang magtuturo sa iyo ng orasyong para sa pagpuksa ng punso. Kailangang mauna tayong umatake. Tanghaling tapat. Sa gilid ng eskwelahan, tanaw mula sa mga bintana ng ikatlong palapag. Ang madamong hangganan ng gubat ay tila may kinikimkim na lihim. Sa mismong lugar na iyon, unang magsasalubong ang dalawang puwersang matagal ng pinaglayo ng kapalaran. Si Elmer, ang estudyanteng tinanggap ng kalikasan, at si JR, anak ng albularyong may pusong galit sa lahat ng engkanto. Hindi iyon isang pagkakataon. Itinakda. Habang naglalakad si Elmer palabas ng eskwelahan, naramdaman niya ang panlalamig ng hangin. Ang mga dahon ay tila umiikot sa kanyang paligid kahit walang malakas na hangin. Sa kanyang tainga, bumulong ang tinig ni Yakang. Bantayan mo ang paligid, Elmer. Paparating na ang panganib. Paglingon niya, nakita niya si JR. Nakapamaywang, may pulang panyo sa leeg at galit ang mga mata. Uy, duwending kakampi! Ani JR habang lumalapit. Akala mo siguro may bago ka ng lakas kaya matapang ka na, ha? Hindi sumagot si Elmer. Ngunit sa loob niya, naramdaman niyang tumibok ang binhi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paglalapit ng isang mapanganib na enerhiya. May dalang anting-anting si JR, isang itim na mutya na tila buhay at lumuluha ng madilim na usok. Alam mo bang pinatay ng mga duwende ang lolo ko? Sigaw ni JR. Kaya tinuruan ako ni tatay kung paano sila lipulin. Pero ang hindi ko inaasahan, ikaw pala ang magiging kakampi nila. Bigla siyang sumigaw ng orasyon. Sumalipaw-paw na itim na hangin, sakupin ang anyo ng nilikha, paluhurin sa harap ng liwanag ng anting ko. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang usok na parang ahas. Tumakbo ito papunta kay Elmer. Ngunit bago pa man tumama, pinikit ni Elmer ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at naalala ang turo ni Yakang. Kung takot ang ilalaban nila, kapayapaan ang gamitin mo. Kung galit ang baon nila, damhin mo ang ugat ng lupa. Sa mismong hakbang na iyon, ang paligid ni Elmer ay nabalot ng berde at bughaw na liwanag. Ang usok ni JR ay naglaho sa hangin at sa lupa ay tumubo ang damo at maliliit na bulaklak.
Gulat si JR. Anong klaseng kapangyarihan yan? Elmer! Sigaw ni Yakang na biglang lumitaw sa sanga ng punong malapit. Huwag kang papayag na mahulog sa galit. Siya'y anak ng albularyong sumumpa sa mga nilalang ng lupa. Huwag mo siyang labanan gamit ang dahas. Ipakita mo kung ano ang tunay na tagapangalaga. Ngunit hindi na ito natiis ni JR. Isang mabilis na pag-ikot, sabay-saboy ng pulbos mula sa pulang supot at bigla siyang sumigaw. Umakyat, apoy ng galit, sunugin ang punso ng kalikasan. Nagliyab ang mga tuyong dahon at isang maliit na punso ang nasunog sa gilid ng gubat. Hindi! Sigaw ni Elmer. Napaluhod siya. Mula sa ilalim ng kanyang palad, lumabas ang berdeng alon ng enerhiya. Agad na namatay ang apoy. Ngunit huli na. Mula sa nasunog na punso, isang mahinang tinig ang narinig. Tagapangalaga, tulungan mo kami. Napapikit si Elmer at napaiyak. JR, bulong niya habang nakatingin sa kaklase. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang sinasaktan mo ay hindi halimaw. Buhay ang pinupuksa mo. Ano ngayon? Tugon ni JR. Kapag lahat kayo lumuhod sa anting ko, malalaman mong ako ang dapat katakutan. Sa di kalayuan, lihim na nanonood si Rodel, ang ama ni JR. Bitbit niya ang kanyang tungkod na may ukit ng ahas at mata ng ibon. Nakangiti siya. Magaling anak, pero hindi pa sapat. Kailangan mong hanapin ang lihim ng dakilang punso. Bago pa man siya, ang tagapangalaga ay tuluyang lumakas. Sa kabilang dako naman ng kagubatan, nagtipon ng mga engkanto. Naroon ang mga duwende, isang tikbalang na nagkukubli sa anyong tao at isang diwata na nagtataglay ng gintong buhok. Ang binhi, wika ng diwata, ay gumising na, ngunit hindi pa sapat ang kanyang lakas upang harapin ang tunay na panganib, ang pagbangon ng mga antingerong piniling maging mapangwasak. Panahon na, ani Yakang, na ibunyag sa kanya ang tatlong susi ng kalikasan. Kung hindi, tuluyang mapapahamak ang mundo ng tao at mundo naming mga nilalang ng lupa. Nagising si Elmer sa loob ng isang kuweba. Ngunit ito'y hindi ordinaryong kuweba. Ang kisame nito'y may mga kumikislap na kristal at sa gitna may isang maliit na ilog na tila asul, ang ilaw na nagmumula sa ilalim. Huwag kang matakot, Elmer. Bulong ng tinig ni Yakang. Mula sa anino, lumitaw ang matandang duwende. Bitbit ang kanyang baston na yari sa ugat ng punong balete. Kasunod niya ang diwata na may gintong buhok at nakasuot ng puting saya na parang hinabi ng ulap. Elmer, wika ng diwata. Ang iyong paglalakbay bilang tagapangalaga ng kalikasan ay nagsisimula na. Ngunit bago mo magamit ng buo ang binhi, kailangan mong matagpuan at mapag-isang muli ang tatlong susi ng kalikasan. Tatlong susi? Tanong ni Elmer. Para saan po yon? Sumagot si Yakang. Ang tatlong susi ay sinaunang kapangyarihan na nagsisilbing proteksyon ng mga engkanto at ng mga lugar na sagrado. Punso, kuweba, kabundukan at ilog. Nang sumiklab ang giyera noong unang panahon laban sa mga albularyong naging ganid sa kapangyarihan, itinago namin ang mga susi upang hindi ito magamit sa kasamaan. Ngunit ngayon, sabat ng diwata, ang panganib ay muling nagbabalik. Si JR at ang kanyang ama ay naghahanap ng lihim ng dakilang punso, ang sentro ng enerhiyang pinagmumulan ng lahat ng buhay sa mundong ito. Kapag nakuha nila iyon, kaya nilang lasunin ang kalikasan at kontrolin maging ang isip ng mga engkanto. Tahimik si Elmer, tila ninenerbyos. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Lumapit ang diwata at inilabas ang isang maliit na florera
nagawa sa liwanag. Narito ang gabay. Sa bawat susi ay may tagapangalaga at ikaw lamang ang maaaring kumalap sa kanila. Ang unang susi ay tinatawag na Luntiang Ugat. Ito'y nasa ilalim ng pinakamatandang puno sa Baryo Maharlika. Ngunit mag-ingat ka. Naroon din ang unang anino. Anino? Bulong ni Elmer. Ang mga anino, paliwanag ni Yakang, ay nilalang na isinumpa ng kalikasan. Sila'y dating mga tao o nilalang na pinili ang kasamaan. Ang una sa kanila ay si Alingasngas, isang tikbalang na ipinagkanulo ang kanyang lahi. Sa kabilang dako, sa loob ng isang bahay na yari sa itim na kahoy, nakaupo si Rodel, ang ama ni JR. Sa harap niya, nasa isang bilog na guhit ng asin at uling si JR, nakapikit at may tila usok na umiikot sa kanyang katawan. Mukhang nakakuha ka ng kapangyarihan mula sa duwende, sabi ni Rodel. Pero hindi sapat iyon, anak. Kung gusto mong magapi ang tagapangalaga, kailangan mong gisingin ang sarili mong lakas. Paano? Tanong ni JR. Ngumisi ang ama at inilabas ang isang lumang aklat na may balat ng ahas at may gintong mata sa gitna. Ito ang aklat ng anting-anting ni Kati Bursyo, isang albularyong tumalikod sa batas ng kalikasan. Dito mo matututunan ang orasyon ng itim na lupa, ngunit kailangan mo munang sumubok. Ibinuka ng ama ang isang itim na baul. Mula roon ay lumabas ang isang nilalang. Balot ng itim na balahibo, may mga mata sa dibdib at amoy ng usok at asupre. Iyan ang iyong unang kalaban. Kung matatalo mo siya, tunay kang magiging karapat-dapat na tagapagmana ng anting-anting ng ating angkan. Samantala, sa Baryo Maharlika, si Elmer ay pinasama ni Yakang sa isa pang nilalang, si Guro Apak, isang duwendeng may balat na parang kahoy at may mahabang balbas na tila ugat ng puno. Bata, wika ni Guro Apak, ang lugar na pupuntahan mo'y hindi basta-basta. Kailangan mo ang 3 bagay bago ka lumapit sa luntiang ugat. Lakas ng katawan, linaw ng isipan, daloy ng hangin sa iyong hininga. Paano ko po iyon matututunan? Tanong ni Elmer. Sa pagninilay, sa paglalakad sa lupa na walang sapin sa paa, sa pakikipag-usap sa punong buhay, sa pakikinig sa ugong ng hangin sa pagitan ng mga dahon. Kaya't nagsimula ang unang pagsasanay ni Elmer. Sa loob ng 3 araw, hindi siya kumain ng karne, hindi siya nagsalita, at pinilit niyang makinig sa mga tinig ng kalikasan. Sa ika-4 na araw, narinig niya ang huni ng mga ibon na hindi karaniwang naririnig sa baryo. At nakita niya ang punong matanda. Nakayuko na tila matagal ng pagod. Lumapit si Elmer. Ibinaba niya ang kanyang palad sa ugat ng puno. Ako po si Elmer. Ako po ang tagapangalaga. Nais ko pong kunin ang luntiang ugat upang maprotektahan kayo. Ang lupa ay umuga ng bahagya. At mula sa ilalim, umangat ang isang maliit na sanga na may mga dahon na lumiliwanag ng berde. Ngunit sa likod ng puno, lumitaw ang isang mabangis na nilalang, si Alingasngas. Mata nito'y pula, ngipin ay matulis, at buntot na tila ahas. Walang sino mang makakaalis na may taglay ng susing ito, maliban sa isang tagapangalaga na handang magsakripisyo. Tumingin si Elmer sa nilalang. Hindi siya umatras. Kung kailangan ng sakripisyo, narito ako. Pero hindi ko hahayaang mapasakamay ito ng mga tulad ninyong nais wasakin ang mundo. Ngumisi si Alingasngas. Kung ganoon, subukan mo. Mata ay naglalagablab sa galit. Mabangis ang anyo. Si Alingasngas, ang tikbalang na isinumpa, ay dahan-dahang lumalapit kay Elmer habang hawak pa rin nito ang luntiang ugat. Ang unang susing kailangan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Ang hangin sa paligid ay lumamig. Ang mga ibon ay nagsitahimik. Maging ang mga dahon ng mga puno ay tila yumukod sa takot.
Isa kang hangal na bata, ani Alingasngas, habang ang boses nito ay parang pinagsamang halakak at panaghoy ng mga espiritu. Ibigay mo sa akin ang susing yan at papayagan kitang makaalis ng buhay. Ngunit hindi natinag si Elmer. Bagamat nanginginig sa takot, hinigpitan niya ang hawak sa sanga ng luntiang ugat. Naramdaman niya ang mainit na enerhiya na tila dumadaloy sa kanyang palad. Parang may boses na bumubulong sa kanyang isipan. Lakas ng kalikasan ay nasa iyo kung bukas ang puso't isipan. Sumigaw si Elmer. Hindi ako aalis dito nang hindi dala ang susi. Handa akong ipaglaban ito. Bigla, sumugod si Alingasngas. Matay pula, bibig ay bumubuga ng usok. Tumalon ito sa ere, nakataas ang matutulis na kuko. Bago makalapit Blag, isang liwanag ang bumalot sa katawan ni Elmer. Mula sa ilalim ng lupa, isang hugis ng sigid ng mga ugat ang bumalot sa kanyang katawan, parang kalasag. Tumilapon si Alingasngas. Napaurong ito. Binuhay mo ang kalasag ng luntiang ugat? Imposible. Tumindig si Elmer, mas determinado. Hindi mo na ako tinatakot. Hindi na ako ang Elmer na dating tahimik at duwag. Muli, sumugod si Alingasngas. Ngayon, mas mabilis, mas mabagsik. Ngunit humawak si Elmer sa lupa at sinabi ang mga salitang narinig niya mula kay Yakang. Kalikasan, ako'y iyong anak. Ipagtanggol mo ang iyong kabutihan. At doon, nagsimulang gumalaw ang paligid. Ang mga damo ay tumubo ng mahaba. Mga baging ay lumitaw mula sa puno't bumulusok kay Alingasngas. Pinulupot siya sa katawan. Walang hiya ka. Bata ka lang pero kayang mong... Kwaa! Ang mga ugat ng puno ay humawak sa mga paa ng tikbalang at tila iniinom ang lakas nito. Elmer, gamit ang kanyang kamay, inilapit ang luntiang ugat sa katawan ng nilalang. Mula rito'y lumabas ang liwanag na kulay berde, pinalibutan ng mga hugis dahon at liwanag ng sinag ng araw. Alingasngas, bulong ni Elmer, pinapatawad kita, ngunit kailangang wakasan ang iyong kadiliman. Isang huling sigaw ang narinig mula sa tikbalang at bigla itong naging abo, hinipan ng hangin at tuluyang naglaho sa kagubatan. Lumuhod si Elmer. Pagod na pagod. Ngunit hawak pa rin ang susing nagniningning sa kanyang palad. Narinig niyang bumalik ang mga huni ng ibon. Ang mga sanga ng puno ay tila lumalapit sa kanya at bumubulong ng pasasalamat. Nagtagumpay ka, tagapangalaga, sabi ng tinig ni Guro Apak na lumitaw mula sa anino. Ngunit hindi pa ito ang wakas, dagdag ni Yakang na sumunod sa pagdating. Isa pa lamang ito sa 3 susi. Naramdaman na ni Rodel at ni JR ang iyong lakas at sila ngayon ay nagsisimula na ring mangalap ng anting-anting. Nagtaas ng ulo si Elmer. Kung kailangan ko pang harapin sila, gagawin ko. Hindi para sa akin, kundi para sa mga nilalang na nananahimik at sa mundong hindi nakikita ng marami. Mula sa langit, lumipad ang isang puting ibon at nag-iwan ng gintong butil sa kanyang harapan. Isang paalala na siya ay tinatanggap na ng kalikasan bilang isa sa mga tunay na tagapangalaga. Samantala, sa isang tagong kuweba na may itim na apoy sa paligid, nakaupo si JR. Hawak-hawak ang isang itim na piraso ng bakal. Ang katawan niya ay may mga sugat na tila ipinahiwatig ng matinding pagsubok. Anong pakiramdam ng madugo, anak? Ani Rodel habang nakangisi. Masarap, mas malakas ako ngayon at mas buo ang galit ko kay Elmer. Bumaling si Rodel sa aklat. Ang ikalawang anting-anting ay matatagpuan sa kuweba ng Bundok Asin. Kung nauna na ang tagapangalaga roon, kailangan nating talunin siya, hindi sa lakas, kundi sa tuso't kadiliman. JR ay ngumisi. Hindi na siya ang dating Elmer, at ako, hindi na rin ang dating ako. Matapos ang pagkapanalo ni Elmer laban sa tikbalang na si Alingasngas,
Muling naglakad si Elmer sa kagubatang tila lumalapit at gumagalang na sa kanya. Ngunit hindi siya nagtagal sa lugar. Sa muling pagpapakita ni Yakang at ni Guro Apak, agad siyang pinaalalahanan na ang susunod na susing kailangang kunin ay nasa bundok ng Asin, isang lugar na bihirang lakbayin ng tao sapagkat madalas itong balot ng usok, apoy at ulap na tila ginto ang kulay. Doon mo matatagpuan ang diwata ng apoy, paliwanag ni Yakang habang sabay silang naglalakad sa gilid ng ilog. Hindi siya tulad ni Alingasngas, mas mapanlikha siya, ngunit kapag nasaling, walang awa kung lumaban. Nasa kanya ang ikalawang susing tinatawag na pulang liyab, dagdag ni Guro Apak. Ngunit higit pa riyan, may tagong lihim ang bundok, isang lihim na may kaugnayan sa iyo, Elmer. Napakunot noo si Elmer. Sa akin? Hindi na sumagot si Guro Apak. Tila may itinatago pa. Pagsapit nila sa paanan ng bundok ng Asin, dama agad ni Elmer ang kakaibang init. Ang paligid ay tila binabalot ng malabong usok. Ang mga batoy parang mainit na niluluto sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng init, may mga bulaklak na pula at dilaw na namumukadkad na tila hindi natitinag ng apoy. Biglang lumitaw si Yakang mula sa anino ng isang puno. Hanggang dito lang ako, Elmer. Tanging ang tagapangalaga lamang ang pinapayagang makaakyat sa tunay na bundok. Hindi tumutol si Elmer. Tinapik niya ang balikat ng kaibigang duwende. Salamat sa lahat. Babalikan kita. Sa unang hakbang paakyat sa bundok, para bang may kumakalabit na apoy sa kanyang mga paa. Ngunit habang lumalapit siya sa gitna ng bundok, ang init ay hindi na lamang init ng kalikasan, kundi init ng presensya ng isang makapangyarihang nilalang. Sa isang kuweba sa gitna ng bundok, nakita ni Elmer ang apoy na hugis babae. Mula sa kanyang katawan ay lumalabas ang pulang usok. Ang kanyang mata ay tila nagliliyab. Ang kanyang buhok ay parang apoy na sumasayaw sa hangin. Ako si Maylaya, diwata ng apoy. Wika nito. At alam kong dumating ka para sa pulang liyab. Hindi na sumagot si Elmer. Tumangulang siya. Maraming tao ang nagtangkang kunin ang apoy na ito, sabi ni Maylaya habang iniikot ang pulang apoy sa kanyang palad. Ngunit wala ni isa ang naging karapat-dapat. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi nila kayang tanggapin ang apoy bilang bahagi ng sarili nila, sagot ni Elmer. Ngumiti si Maylaya. Matalino kang bata, ngunit hindi sapat ang katalinuhan. Kailangan mong harapin ang iyong sariling apoy, ang apoy ng iyong nakaraan. Biglang nagdilim ang paligid. Sa isang iglap, parang binalik si Elmer sa isang alaala. Hindi sa sarili niya, kundi sa isang pangyayari bago siya ipanganak. Isang babae ang tumatakbo sa gitna ng kagubatan, ang kanyang ina. May mga lalaking may hawak na mga sulo na sumusunod sa kanya. Bruha ka, manganganak ka ng anak ng duwende. Hindi, anak ko to sa asawa kong tao, sigaw ng babae. Pero sa gitna ng takot, bumagsak siya sa lupa at doon, isang pulang liwanag ang bumalot sa kanyang sinapupunan. Isang tinig mula sa langit ang bumulong. Ang batang ito ay magiging tagapangalaga ng apoy, hangin, lupa at tubig. Sa kanya ipagkakaloob ang kapangyarihang magbubuklod sa mundo ng tao at engkanto. Nagising si Elmer sa eksena. Ang iyong ama ay isang diwata ng apoy, Elmer, sambit ni Maylaya. At ang dugo niya ay nasa iyo, kaya ikaw ay karapat-dapat. Napaluhod si Elmer. Hindi niya alam ang iisipin. Lahat ng taon ng kanyang buhay ay inakala niyang isa lamang siyang ordinaryong estudyanteng marunong makipagkaibigan sa duwende. Ang kapangyarihang ito ay hindi gantimpala. Isa itong pagsubok, sabi ni Maylaya. Kapag kinuha mo ang pulang liyab, isa ka ng ganap na tagapangalaga ng apoy. Ngunit kaakibat nito ang panganib.
Hahanapin ka ng mga nilalang na gustong patayin ang mga may lahing diwata. Hinawakan ni Elmer ang apoy. Sa kanyang palad, parang muling nabuhay ang mainit na pakpak sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay kumislap at sa loob ng isang tibok ng puso, naging malinaw sa kanya ang kanyang layunin. Samantala, sa kabilang dako ng bundok, nasa itaas ng isang mataas na bato sina Rodel at JR. Nakatanaw sila sa kinaroroonan ni Elmer. May lahi pala siya ng diwata, ani Rodel habang nilalaro ang itim na anting-anting sa kanyang leeg. Mas masarap siyang pabagsakin. Ngumisi si JR. Masaya akong papatayin ang kalahating engkanto. Magaan ang hakbang ni Elmer habang bumababa mula sa bundok ng asin. Sa kanyang dibdib ay naroroon pa rin ang pulang apoy na iginawad ni Maylaya. Ang pulang liyab, ikalawang susing kailangan upang mabuksan ang lihim na pintuan ng labanan. Pero hindi lang apoy ang baon niya ngayon. Baon din niya ang isang katotohanang hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya, na siya'y anak ng isang diwata. Isang nilalang na matagal nang itinatago ng mundo sa mata ng tao. Kung alam lang ng iba, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang bigat sa dibdib, na hindi ako basta-basta na may dugo ng engkanto sa akin. Nang makarating siya sa paanan ng bundok, sasalubong sana siya ni Yakang, ngunit iba ang bumungad. "Elmer!" Sigaw ng isang pamilyar na tinig. Sa isang iglap, mula sa likod ng punong narra, lumipad ang isang bilog na bato na may ukit na anting-anting. Tumama ito sa isang sanga at nagliyab. "Rodel?" bulong ni Elmer. Lumabas si Rodel mula sa lilim, kasama si JR. Pareho silang may hawak na anting-anting na kumikislap ng puti at itim. "Hindi mo ba naisip, Elmer?" sigaw ni JR. "Na mula't simula, sinusundan ka na namin." "Ako na ang tinaguriang anak ng albularyo," dagdag ni Rodel. "At hindi ko hahayaang matalo ng isang may lahing engkanto ang lahi namin." Bago pa makaporma si Elmer, isang anino ang lumitaw mula sa kawayan. Isa itong lalaking payat. May kulay bughaw na alikabok sa balat at puti ang mata. Si Miko, isang dating kaibigan ni Elmer sa eskwelahan. Tahimik, matalino, at minsang sumama sa mga lakad nila ni Elmer at Yakang noon. "Miko?" tanong ni Elmer, gulat sa muling paglitaw ng kaibigan. Pero hindi ngumiti si Miko. Sa halip tumitig ito ng malamig kay Elmer. "Pasensya ka na, pero kailangan ko tong gawin." Isang itim na mistisismo ang lumabas mula sa kanyang palad. Sa bawat hakbang niya, tila nalalaso ng damo. Tumambad ang katotohanan. Si Miko ay may lahi ng itim na engkanto. "Matagal na akong nagtatago, Elmer," anya. "Pero ngayong hawak mo na ang susing iyan, naging malinaw sa akin. Ikaw ang magiging hadlang sa panunumbalik ng kapangyarihan ng angkan namin." Napakuyom ang palad ni Elmer. Mas masakit pa sa suntok ang kataksilang nakita niya. Si Miko, na minsang tumulong sa kanya sa assignments, na minsang dumamay ng mamatay ang kanyang aso, ngayoy gustong agawin ang kanyang buhay at kapangyarihan. Mula sa langit, nagkulay kahel ang ulap. Sumigaw si JR, itinaas ang kanyang anting-anting at lumabas mula rito ang isang anino ng sigbin. Si Rodel naman ay may hawak na tungkod ni Apolakay, isang anting-anting na may kakayahang magpasabog ng lupa. "Ngayong 3 na kami," ani Miko. "Tapusin na natin ang engkantong ito." Ngunit si Elmer ay hindi na ang dating tahimik na binatilyong estudyante. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at pinakawalan ang pulang liyab. Sa kanyang likuran, lumitaw ang anyo ng isang higanting ibong apoy, tila isang ibong adarna ng apoy na may pakpak na sumasagitsit sa bawat galaw. Sa isang galaw lang, pinawi nito ang sigbin ni JR.
Sumigaw si Rodel at pinukol si Elmer ng tunod na may laman na langis ng niyog at basbas ng albularyo. Ngunit sinalo ito ni Elmer gamit ang apoy mula sa kanyang palad at natunaw ito sa ere. "Wala kayong alam sa tunay na apoy!" sigaw niya. Nagkatinginan si Elmer at Miko, tila lumambot ang mata ng huli. "Hindi ko ginustong mangyari to, Elmer. Pero pinangakuan ako ni JR ng kapangyarihang kayang ibalik ang aking lahi, kapalit ng pagtataksil sa'yo." Hinubad ni Miko ang kanyang anting-anting at ibinagsak ito sa lupa. "Hindi ako katulad ninyo," sabi niya kina Rodel at JR. "Hindi ko kayang traidorin ang kaibigan ko para lang sa kapangyarihan." Pero huli na ang lahat. Sinugod na ni Rodel at JR si Elmer. Sa isang huling sigaw ng lakas, pinakawalan ni Elmer ang tunay na anyo ng pulang liyab. Boom! Isang pagsabog ng apoy ang bumalot sa buong kagubatan. Napuno ng pulang liwanag ang langit. Nang mawala ang usok, wala na sina Rodel at JR. Ang naiwan lang ay anting-anting nilang durug-durug sa lupa. "Buhay ka pa?" tanong ni Elmer kay Miko habang inalalayan niya ito. Tumango si Miko, may luha sa mata. "Patawarin mo ko, kaibigan," tumango si Elmer. "Lahat tayo may bahid ng dilim sa puso. Ang mahalaga, kung paano natin ito hinaharap." Naghihintay si Yakang, tila batid ang lahat ng nangyari. "Ngayon ay dalawa na ang susi mong hawak, Elmer. Ngunit ang ikatlo ay hindi basta lugar, kundi isang pagpapatawad sa isang dating kaaway." Matapos ang matinding labanan sa bundok ng Asin, nagtipon-tipon sina Elmer, Yakang at Miko sa ilalim ng malapad at matandang puno ng balete. Ang hangin ay malamig at may kasamang huni ng mga kuliglig, tila ba nagmamasid ang mga espiritu sa kanilang pinag-uusapan. "Dalawa na ang susing hawak mo, Elmer," wika ni Yakang habang hinahawakan ang maliit na kahon na yari sa kahoy at may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang pulang liyab at ang himig ng hangin ay sapat na upang makapasok sa lihim na pintuan ng engkanto. Ngunit may pangatlo pang kailangan. Napatingin si Elmer kay Yakang. Ang anyo ng kaibigan ay seryoso. "Anong huling susi iyon?" tanong niya. "Ang puso ng pagkakaisa," sagot ni Yakang. "Hindi isang bagay na nahahawakan, kundi isang kapangyarihan mula sa tunay na pagtanggap at pagtutulungan ng tao at engkanto." Sa sumunod na mga araw, binisita ni Elmer ang bawat sulok ng baryo. Ang mga tao, lalo na ang mga matanda, ay nalungkot at nananabik sa balitang may paparating na panganib. Hindi tulad ng dati, maraming tao ang nagsimulang maniwala sa mga kwento ng engkanto at albularyo. Lumapit si Elmer sa punong barangay at doon ipinakita niya ang mga susing hawak niya. Nagpatawag sila ng isang pagtitipon upang pag-usapan ang kalagayan ng baryo. "Hindi na panahon ng pagtatago o pagtakbo," wika ni Elmer sa harap ng maraming tao. "Ang laban na ito ay laban nating lahat. Kailangan nating magkaisa, tao at engkanto, sa iisang layunin." Isang gabi, dumating sila Kambini, ang diwata ng kagubatan, sa pamamagitan ng isang malambing na hangin. Siya ang reyna ng mga duwende at mga espiritu ng kagubatan, tagapangalaga ng balanse ng kalikasan. "Elmer, ikaw ang napili," wika nila Kambini. "Hindi sa lakas ng armas o kapangyarihan ka magtatagumpay, kundi sa tibay ng iyong puso at sa pagkakaibigan na itinayo mo." Hinawakan niya ang kamay ni Elmer at nagbigay ng liwanag na umaalab mula rito. Ito ang puso ng pagkakaisa. Habang nagdiriwang ang baryo ng Bagong Pag-asa, dumating ang balitang bumalik si Rodel at JR na sa kabila ng pagkatalo ay nananatiling nagtatangka na wasakin ang kapayapaan. Nagharap sila sa gitna ng plaza, 3 laban sa 2. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Elmer. Kasama niya si Yakang, si Miko, sila Kambini at ang buong komunidad.
Pinagtagumpayan nila ang mga kaaway hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pagkakaisa. Matapos ang laban, nagtipon muli ang lahat sa ilalim ng balete. Ang hangin ay sariwa at ang buwan ay maliwanag. Hindi ito ang katapusan, wika ni Elmer. Ito ang simula ng bagong panahon kung saan ang tao at engkanto ay maaaring magkasama, magtulungan at magkaisa. Nakangiti siya kay Yakang at Miko. Salamat sa inyong pagkakaibigan. Sa inyo ko natutunan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan, ang puso ng pagkakaisa. Wakas.